talagang masyadong napaaga ata etong pangangampanya ng mga taga-suporta ni Sara Duterte, mga kababayan, buhat nung nag-announce etong si Sara Duterte na tatakbo po siya sa pagka-presidente. Dahil biruin nyo sa sobrang aga ng pangangampanya po nila at pag-iimbento nila ng kwento at paggawa nila ng mga fake news, mga kababayan, pati po si Sir Dingdong Dantes nadamay. So ngayon kung makikita nyo po dito sa ating screen, nag-post po etong si Sir Dingdong Dantes, mga kababayan, na hindi ko to sinabi or wala siyang sinabi na gaya po nitong ipinost ng isang DD-shit na ito. Ito, kung makikita nyo, mga kababayan, sabi po nitong si Ame Imperial Ugay, ayan Dingdong Dantes said, nakakatakot pag nanalo si BP Sara. Nakikita ko sa kanya ang tapang, talino at abilidad na may kakayahang mamuno gaya ng kanyang ama. So ngayon, yung pong post na yan ng isang DD-shit, mga kababayan, isinare po ni Sir Dingdong Dantes at sinabi niya dito, mga kababayan, na wala daw po siyang sinasabing ganyan. Ibig sabihin, nagpakalat ng fake news itong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at idinamay pa yung mga artista na nananahimik, mga kababayan. So ngayon ito pa. Kung makikita nyo po dito, ito yung account, mga kababayan, nung nag-post. Itong si Ame Imperial Ugay at ang nakalagay dito sa kanyang bio, Solid Duterte. Walang bayad, mayaman na po kami sa pakisama. Yan po yung sabi. And then, mga kababayan, kung makikita nyo po, nagsabi siya dito na maraming salamat, Sir Dingdong Dantes, kasi nga, inaccept, mga kababayan, ni Dingdong Dantes yung paghingi po ng tawad nito pong fake news peddler na ito. Kasi nga, nagkamali, mga kababayan Nagpakalat ng fake news para lamang maipromote etong si Sara Duterte. Kaya nga ako nagtataka, mga kababayan, kung etong mga ito, kung hindi ba gagawa ng fake news, hindi ba mapapalakas etong si Sara Duterte? So maliwanag, mga kababayan, na kaya lang etong mga ito, talagang mukhang malakas sa social media kasi malakas po talagang gumawa ng ka-fake newsan eto pong mga taong ito. Kaya nga kung makikita nyo, dito po sa post ni Sir Dingdong Dantes, kung mapapansin nyo, ayan click natin yung account yan. Sabi dito, ayan Dingdong Dantes said, apology accepted. Naway maging mas mapanuri po tayong lahat. Lalo na sa misinformation at disinformation. At sa bawat diskurso, piliin sana natin ang respeto sa kapwa Pilipino. Peace. Yan po yung nakalagay, mga kababayan. Kaya nagsusorry, kaya humihingi ng pasasalamat yung isang DD-shit, mga kababayan, kay Sir Dingdong Dantes kasi nga, inaccept yung paghingi ng tawad ng isang DD-shit na nag-imbento para lamang mapabango ang pangalan nito pong si Sara Duterte. At kung mapapansin nyo, mga kababayan, yung ganyang klase ng gawain or ganyang klase ng galawang trapo po yan. Di po ba na napakaaga pa pero nangangampanya na? Ganyan po katindi, mga kababayan, itong kampo ni Sara Duterte. Napakaaga pa lang pero nangangampanya na po. Actually, 2 taon pa mahigit bago mag-eleksyon. Diba, matagal pa yung 2028 pero ngayon pa lang nangangampanya na po yung mga hindi nagtatrabaho. So speaking of pagiging trapo, mga kababayan, ito pa yung isang trapo. Ayan kung mapapansin po ninyo, namigay ng Nutriban si Senator Amy Marcos pero nakalagay yung kanyang pagmumukha, mga kababayan, dun po sa truck na pinaglalagyan ng Nutriban. So ngayon kung mapapansin nyo, ayan nakalagay sabi dito, happy weekend. Maaga pa lang ay nagtungo sa Taytay Rizal ng ating Nutri-Jeep ngayong Sabado, Pebrero 21. Nakaisa tayo sa ginanap na color fun run sa Taytay Sports Complex na mahagi ang ating tanggapan ng Nutribans at tubig para daw po sa mga lumahok. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Taytay. So ngayon kung mapapansin po ninyo, mga kababayan, napakaraming tarpulin mo, Senator Amy Marcos, diba? Napakaaga yung mga kampanya. Hindi saglip na magtrabaho kayo. Puro ganito yung pinagagagawa nyo. Kala ko may anti-epalo na. Diba, mga kababayan? Alam niyo, pagkakaalam ko parang may anti-epalo na kasi isinusulong na po yan doon sa mga politikong pa-epal na katulad po nitong si Senator Amy Marcos na laki-laki ng pagmamukha dito. Ayan Diba mga galawang trapo yan?
Maaga pa lang pero nangangampanya na. Tumutulong pero may tarpaulin. Ano yan? Mga kababayan na yan oh. Laki ng pagmumukha oh. Hiyang-hiya naman si Mayor Vico Soto dito po sa mga pinaggagawang ito oh. Ayan oh, matagal na ang eleksyon mga kababayan pero kita nyo naman. Ayan oh, maaga pa lang nangangampanya na. Di po ba mga kababayan? Kaya alam nyo sa totoo lang, sana yung mga kababayan Pilipino natin maging mapanuri kayo sa mga trapong nagbabait-baitan ngayon, yung mga politikong nagbabait-baitan para makuha yung boto ninyo. Kasi yung mga yan sa totoo lang mga kababayan, walang gagawin na maayos yan. Walang gagawin na trabaho yan. Biruin nyo, sinasabi ng mga taga-suporta ni Amy Marcos na si Amy Marcos daw ay Amy solusyon. Pero nakita nyo ba na naging solusyon siya sa problema ng bansang Pilipinas? Di ba lalo pang gumugulo ang ating bansa kapag ka nagsasalita etong si Senator Amy. Sana mapansin yan ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno kasi ang pagkakaalam ko parang may anti-epalo na. At ito pong ginagawang ito ni Senator Amy Marcos na kung saan mamimigay ng tulong galing sa pera ng mamamayang Pilipino kasi sa kanyang tanggapan, alam naman natin na yung pondo dyan ay pera ng taong bayan yan, bakit nakalagay yung mukha mo? Diba, nagtatanong lang naman kami. Porkit nag-announce si Sara Duterte na tatakbo sa pagka-presidente at ikaw yung napipisil nung iba, nagaganito ka na. Diba, puro pangangampanya na agad. Saglip na magtrabaho. Alam nyo, tularan nyo si former VP Leni at saka si PBBM na trabaho muna bago pangangampanya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, early campaign po ito. Etong ginagawang ito ni Senator Amy na nakalagay yung kanyang tarpaulin, napakaaga pa. Diba 2 taon pa bago magsunod na eleksyon. Pero ngayon, eleksyon agad ang iniisip ng mga trapong ito. Anyway, mga kababayan, so ngayon pakinggan po natin etong analysis mga kababayan ni Prof. Contreras patungkol po dito sa 2 senador na allegedly talagang parang ang dating binitawan na ni Sara Duterte mga kababayan o tinalikuran na. So ngayon ito i-play po natin. Recently, you have 4 senators who are not identified with the Dutertes coming up with statements that are somewhat kind to Go and De La Rosa. You know, when Go and De La Rosa were indicted, sunod-sunod sila. Si Risa, si Tito Soto said that, walang ma-arrest sa mga senators in session. Sabi ni Bam Aquino, dapat dito i-try. Ideally. Tapos si Ping Lacson, dapat padaanin sa korte. So these are things that if you're going to analyze deeply are very kind and nice and enabling to Go and De La Rosa. And then biglang naggusto ni Sara mag-run. Nung pumasok sa isip ko. Remember, tanda mo in the past 2 weeks, si Tito Soto at saka si Ping Lacson nagsasabi na baka may 2 senador na lumipat sa majority. Okay. I thought, sino yung possible? Sino yung possible na 2 senator na baka lumipat po sa majority sana? Kasi nakikita po dito mga kababayan si Bongo, si Robin at saka si Amy. And then possible pala na itong si Bato de la Rosa lumipat din po sa majority. Kasi nga, ang nangyari dito mga kababayan, alam naman natin, expected naman natin na hindi talaga si Bongo yung kukuhaning bise ni Sara Duterte pagdating po ng 2028. Kasi nga, hindi po talaga okay si Bongo sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gaya ng sinabi ko sa unang live natin mga kababayan kanina, na hindi po talaga okay si Senator Bongo sa pamilya ni dating Pangulong Duterte. Anyway, tuloy pa natin. is it really, could it be that it is Go and De La Rosa making signals? Because remember, Sara Duterte is not known to be friendly with Bongo. Tama! Bongo is not friendly with the children of the president. He is the person of the father, but not of the children. And De La Rosa, the moment De La Rosa was put in line for possible arrest, nagtago na nga siya. Nakarinig ka ba ng mga parang personal animated defense from Sara? Wala kasi ang dating mga kababayan, nung nagtago na si Senator Bato de la Rosa, hinayaan na po siya ni Sara Duterte. Nakita nyo ba na ipinagtanggol ni Sara Duterte si Senator Bato? Wala kayong makikita mga kababayan. Ang huli lang sinabi ni Sara Duterte dyan, yung sana hindi magkasakit or hindi bawian ng buhay sa sakit, etong isang tao na hindi naman si Bongo yung hindi naman si Bato yung tinutukoy mga kababayan. Pero alam niyo yung sigurado dito, hindi ipinagtanggol ni Sara Duterte o hindi man lang siya nagbigay ng kahit na anong statement na nagpapakita ng pagiging concern
dito kay Senator Bato. Basta hinayaan niya na lamang, naging tahimik siya at hindi niya na pinansin etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga yung mga kaalyado ng mga Duterte ngayon, mag-isip na kayo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung panawagan ni Sara Duterte na tatakbo siya, yung sinabi niya publicly, hindi na po surprise 'yon. Dahil nga matagal nang alam ng mga kababayan Pilipino natin na talagang itong si Sara ay nagbabalak maging presidente. Kaya nga pinapatalsik nila sa pwesto si PBBM kasi nga gusto ni Sara Duterte na maging presidente po talaga. Ano po, so ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan din po natin, maliwanag din naman mga kababayan na ito pong si Sara Duterte talagang naghahangad na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya kung mapapansin nyo, binabaliwala na lang niya yung mga kaalyado niya at yan din yung dahilan kung bakit walang sumama sa kanyang panawagan. Ano po na kung saan nag-announce siya, natatakbo siya sa pagka-presidente para sindakin yung Kamara de Representantes na maghihimay ng kanyang impeachment at para buhayin yung mga DD-shit na gumagawa ng fake news para ipagtanggol at ipromote po siya. Ano po ngayon, ang nakakapagtaka dito no nag-announce siya, hindi ganong kalakas sa publiko yung dating kasi nga expected na talaga ng taong bayan na tatakbo si Sara. Kaya wala nang dating sa taong bayan yung binanggit niya na tatakbo siya para lang gulatin yung mga kongresista. Anyway, tuloy pa natin. Or Bato? Wala. And then when you think these two, the reason why they are in hot seat right now, in trouble, is because of their loyalty to the father. Tama. Bongo is in trouble because he was loyal to Rodrigo. Mm. And the same with De La Rosa. So parang could it be that Bongo and De La Rosa are feeling that they're being left out? And so they're already making overtures. And therefore, Sara, in order to put a stop to it or say, don't do that because if I become president, lagot kayo, is now running. So maybe that's another naughty thought that came to my mind. Yes. Kasi posible ano yung nag-trigger? Parang may immediate kasi kung ito ay biglaan Oo. Halata mong biglaan yung announcement Tama. 'Di ba? Walang crowd doon na kasi kung talagang plinano yun, hindi ang daming DDS doon sa audience. Oh. Recently So yung maliwanag mga kababayan ang isa pala sa nakikita ni Prof. Contreras na possible na lumipat sana sa majority ay walang iba kung hindi si Bongo at saka itong si Bato de la Rosa. Kasi nga, ang nangyari kasi dito mga kababayan, nung nagka-trouble itong si Bato de la Rosa hindi pumasok, tinalikuran ni Sara Duterte. Parang ganun yung dating. Kasi nga, hindi na nagbigay ng pagtatanggol si Sara, ni salita na nagpapakita na concern siya kay Senator Bato, wala na. And then maliwanag din naman na alam nyo, yung mga nanonood sa atin ngayon, na si Sara Duterte talaga at saka itong si Bongo, hindi talaga sila totally okay. Kasi nga mga kababayan, mas malapit si Senator Bongo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa po sa anak niya na si Sara Duterte. And then kung matatandaan nyo mga kababayan, nasabi one time ni Best Ninyo Barsaga na kapag tumatawag ang pamilyang Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung siya ay presidente pa lamang, ang sumasagot ng telepono ay si Bongo. Kaya dumadaan lahat kay Bongo bago makarating sa dating presidente mga kababayan. So yan yung mga dahilan kung bakit si Senator Bongo ay hindi po talaga totally okay sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po mga kababayan? So maliwanag dito na ang nangyari pala tinalikuran na allegedly ni Sara Duterte ito pong dalawang senador na ito. Kaya nga malabo na kuhanin niyang vice president ito pong si Senator Bongo kasi hindi po talaga sila okay. Baka nga magulat pa kayo sa grupo ng mga DD-shit, baka dalawa pa yung tumakbo dyan sa pagka-presidente. Baka isurprise pa nga ni Bongo si Sara Duterte at biglang mag-file ng Certificate of Candidacy sa 2028 etong si Bongo mga kababayan at labanan niya etong si Sara. Di po ba? So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan kung mapapansin nyo po, talagang hindi na rin nagpakita ito pong si Senator Bato de la Rosa kasi doon po sa Homecoming na kung saan ay speaker po siya mga kababayan, hindi na rin po talaga sumipot etong si Senator Bato at wala po tayong narinig na mga kung ano-ano mang mga salita na magpapakita ng concern dapat kay Senator Bato na galing po kay Vice President Sara Duterte. Sa madalit salita, inabandona ni Sara etong si Bato. Ano po, so ngayon sabi po dito sa News 5, basahin po natin. Ayan wala sa Homecoming. Hindi dumalaw si Senator Bato de la Rosa
sa taunang Philippine Military Academy PMA Alumni Homecoming sa Port Gregorio del Pilar sa Baguio City. Sabi pa dito, inaasahan ang pagdalo ng senador bilang alumnus ng Sinagtala Class of 1986. Lalo't host ng pagtitipon ngayong taon ang kanyang kaklase. Nagsilbing guest of honor at speaker sa pagtitipon si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bahagi ng PMA Matatag Class of 1971. Giit ni Lacson, dapat nang seryosohin ng Senado ang matagal ng pagiging absent ni De La Rosa. Posible umano itong pag-usapan sa kauko sa Lunes, February 23. Kasi nga mga kababayan, unfair naman talaga na si Senator Bato ay hindi na po pumapasok pero dire-diretso pa rin yung pagsahod po niya. At ang pinakamasakit dyan mga kababayan, kahit absent, etong si Senator Bato hindi na po nagbigay ng kahit na anong pahayag etong si Vice President Sara Duterte o pagkumusta man lang dito po sa kaalyado nila na si Bato de la Rosa. Kaya nga yung mga kaalyado ni Sara, mag-isip na kayo. Kung si Sara ngayon ipinaparamdam kina Bato at Bongo na wala siyang malasakit, paano pa kaya kung sa inyo gawin yan? Di po ba mga kababayan? So ngayon, yung mga didisit dyan, makinig kayo sa sinasabi ni Jam Magno dito. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ito totoo talaga to. Masakit pakinggan dun sa mga didisit, oo, pero totoo. Yung sinasabi mga kababayan ni Jam Magno na kung saan ay hindi po niya ibuboto etong si Sara. Bakit daw mga kababayan? Ito, basahin po natin. Galing po sa Masang Pilipino. Sabi po dito, Jam Magno sinabing hindi niya iboboto si BP Sara dahil mas matalino pa umano siya rito. Totoo naman. Dahil kung pagbabasihan ninyo at kung titingnan ninyo, yung pagdating sa pagsasalita, itong si Jam Magno at saka po itong si Sara Duterte, mas matalino pa mag-isip at magsalita. Ito pong si Jam Magno kumpara po kay Sara Duterte. Kaya kahit sino po talaga mga kababayan, talagang aayawang iboto itong si Sara, lalo na kung maiisip mo na paano na lang kaya kung naging presidente ito tapos meron tayong mga ASEAN Summit. Meron tayong mga summit na kinakailangang umattend. Etong si Sara Duterte hingiin yung kanyang opinion patungkol po sa agawa ng teritoryo ng Pilipinas at saka po ng China. Anong sasabihin ni Sara Duterte? Hindi naman pwede na itok-itok lang yung isasagot niya dun sa mga bilateral summit. Di po ba mga kababayan? Kaya nga kung gusto nyo ng presidente na hindi tayo ipapahiya, pumili kayo ng presidente na una may paninindigan bilang isang Pilipino sa kanyang bansa. Pangalawa, mga kababayan, kailangan na kapag pipili tayo ng presidente sa darating na 2028, yung handang tindigan yung Pilipinas at hindi hahayaang isuko sa mga dayuhan. At dapat syempre may utak at matalino mga kababayan. Kasi alam nyo naman yung limitasyon ni Vice President Sara Duterte kung hanggang saan lang talaga. Nagkataon lang talaga na Duterte yung apelyido niya, kaya malakas po siya. Publicly, nagkataon lang talaga na naging presidente yung tatay niya, kaya siya kilala ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, basahin po natin na ito nilalaman pa. Sabi pa dito, walang balak suportahan ni Jam Magno si Vice President Sara Duterte sa pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2028. Aniya, mahirap suportahan ng isang leader na alam niyang mas matalino siya. Paano ko susuportahan ng isang presidente na alam kong mas matalino ako? Tanong ni Magno. Nag-aalala rin siya dahil marami umano ang susuporta kay BP Sara dahil sa apelyido nito na dinala ni dahil sa apelyido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makikita rito ang panlasa ng mga Pilipino. Nais natin ng Rodrigo Duterte pero tatanggapin lang ang Sara dahil sa apelyido. Nakakalungkot, dagdag niya. Naniniwala rin si Magno na hindi maituturing na matalino ang vice-presidente dahil umano kung bakit umabot sa ICC ang kaso ng dating Pangulo mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo mga kababayan, wag na tayo magpaka-ipokrito nang dahil talaga kay Sara Duterte kaya nakulong yung kanyang ama na si Digong. And then hanggang ngayon ginagamit pa nila yung kanyang tatay para lamang po makakuha ng simpatya sa mga kababayan Pilipino po natin at syempre mga kababayan para po makakuha ng boto. Ano po kasi alam naman po talaga natin mga kababayan na kung may simpatya, automatic may makukuha pong boto. Pero ang tanong hanggang saan?
'Di ba, lalo na ang mga kababayang Pilipino po natin unti-unti na nag-iisip na bakit ginagawa ni Sara Duterte yon sa sarili po niyang ama. 'Di ba, na kung saan hinahayaan lang niya na naando doon sa bilangguan habang ginagamit ng patuloy yung pangalan ng kanyang ama at kinukuha yung simpatya sa mga kababayang Pilipino po natin. Alam niyo po ba ang katotohanan diyan? Dapat nagpapahinga na si Digong sa kanyang bahay, pero dahil nga sa mga ambisyoso na mga kaalyado po niya at dahil po sa kanyang anak na ambisyosa at gustong maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas kahit hindi naman kaya, nagamit yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po, na naging dahilan nga, mga kababayan, para makulong etong si Digong diyan po sa dahig. Kasi nga sa totoo lang, mga kababayan, kung may pusong anak etong si Sara, hindi niya na po kakalad ka rin yung kanyang ama sa isang bagay na talagang matagal nang tinapos ng kanyang ama. Ano po, so walang dapat ibang sisihin etong si Sara kung bakit nakulong yung kanyang ama sa dahig kung hindi yung sarili po niya. Ano po, dahil masyado siyang naging gahaman sa kapangyarihan. Ano po, mga kababayan, so kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dito, mga kababayan, sa binitawang salita ni Jam Magno at hingil po sa mga pinaggagawa nito pong si Sara Duterte. So comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento po ninyo. Hingil po dyan.